It's lunchtime, so oras na para pakainin si Lucas. So, meron nga pala ditong sinigang and then ginisang upo and then rice. So, kung mapapansin nyo is madami itong rice. So, hati kami dito. And everything kakain ako. So, sinasabi ko na din siya. So, ako nga pala yung nagsusubo kay Lucas. Marunong naman siyang magsubo sa sarili niya. Kaya lang, syempre, hindi niya kontrolado yung movements niya. So, sayang naman kung matatapon lang yung pagkain. Si Lucas nga pala is napakahilig kumain. Actually, yun yung libangan niya. So, dito sa bahay, hindi nawawala ng biscuits o di kaya tinapay. So, every time na magugutom siya is kain lang siya ng kain habang nanonood. So, bali yun lang yung libangan niya, manood. And, mag-cellphone kung minsan. Pero hindi namin siya pinapayagang mag-cellphone ng matagal. Kasi, di ba nga, hindi maganda yung over bata sa screen time. And then, yun nga, sa mga hindi nakakaalam, si Lucas ay isang child with special needs. So, hindi siya nakakalakad, hindi rin siya nakakapagsalita. So, siya ay turning 6 na this year. So, anong cause? Bali, nung baby pa siya, week old pa lang, is na-diagnose siyang ng sepsis. So, yun is infection sa dugo na naging critical yung kalagayan niya. So, actually, 50-50 na siya noon. And naka-recover lang siya. Then sabi ng doktor, if ever makarecover si Lucas is magkakaroon na ng defect sa development niya. And yun na nga yung nangyari. So, super late na yung development niya. Bali, 5 years old na siguro siya nung makaupo siya ng sarili niya. And hanggang ngayon, di pa rin siya nakakalakad din also nakakapagsalita. So, expected naman na yun since nagkaroon nga ng problema nung baby pa siya. So, sa mga mommies out there, be careful, lalo na kapag buntis pa kayo. Ako kasi nun is pandemic, so hindi ako masyado nakapagpa-check up. And then, going back, so sa eating habits naman ni Lucas, wala namang problema. Kasi sabi ko nga, kahit hindi namin siya i-vitamins, is magana naman siya and also hindi naman pihikan. Yun nga lang, still, hindi pa rin siya ganun kataba, or I mean, kasi nung baby pa to is sobrang taba niya, as in ang cute niya. Nung siguro nung tumuntong siya ng 3 years old up to now, so ang hirap mag-gain ng weight and I don't know why. So hindi pa namin siya napaparesetahan ng vitamins or anything kasi magana naman siyang kumain. So far hindi naman na siya nagkakasakit. And medyo may problema lang siya sa pag-inom kasi nahihirapan siyang uminom. So, every time inom siya, nakatingala siya. And kapag straw naman, so nahihirapan din siya medyong sumipsip. Hindi ko pa natatry sa syringe. So, mga minsan siguro. But, yun, lagi namin sinisigurado na nakakainom siya ng maraming tubig since nagkakaproblema siya sa metabolism. So, minsan yung bowel movement niya, nagkaka-constipation siya. So, hirap siyang ilabas yung dumi niya. So, yun, kaya kailangan talaga niya ng maraming tubig since wala siyang ibang activity kundi umupo lang maghapon and hindi nakakagalaw yung bituka niya. So, yun, lagi lang namin siyang pinapainom para hindi siya ma-constipate. So, yun lang, and thank you for watching. So, ang problema namin ngayon is paano siya tataba since malakas naman siyang kumain, maganda naman siyang kumain. But still, sobrang payat pa rin na akala mo hindi pinapakain. So, siguro
mga minsan dadalhin namin siya sa doktor para ipa-consult and paresetahan ng mga vitamins kung pwede. So, yun, mataba naman siya nung baby pa eh. Tas nung tumuntong siya ng age na siguro 4 up to now. So, yun. So, medyo nahihirapan kaming patabain siya. And, yun nga, sa mga activities naman, so, panunood lang yung ginagawa niya usually and then cellphone. So, hindi nga maganda yung over yung screen time. And, wala naman kami magawa kasi wala naman ibang pinagkakalibangan si Lucas. And kung ilalabas naman namin is usually dito sa probinsya. So,